Ayun, okay. KJX, kamusta tayong lahat? At so, una, congratulations muna kasi pinayagan ng Pilipinas, no? Makadaan sa Strait of Hormuz, no? So, para sa ating yung mga barko na pwedeng dumaan at isa tayo doon, no? So, pero still, again, hindi basta-basta bababa, no? Ang oil price. Ang oil price, tandaan niyo yan, no? Nangyari na yan ng 2022, no? Russia and Ukraine, no? Pero ito medyo mabigat talaga 'to. And again, maraming Pilipino talaga, no? Kung titingnan niyo bakit ang gulo napakagulo 'di ba? Kung titingnan niyo ang sinisisi lagi ng mga Pilipino gobyerno, 'no? So, pero ang hindi nila alam, merong war kaya tumataas talaga lahat 'yan, 'no? Tumaas ang oil, tumaas ang mga bilihin, 'no? Baka hindi niyo lang alam, 'no? Ang dami ko kasing nababasa na ang sinisisi, although talagang hindi natin masisisi Pilipino kung talagang sisihin yung mga politiko na alam na kasi ang dami nating nakikita, flood control, mga korupsyon, di ba? Pero ito, sa nangyayari ngayon sa bansa natin kung bakit mataas yung oil price, no? May gera, di ba? So, common sense na yun. So, common sense naman mga kapatid, di ba? May gera. Okay? So, talagang gano'n. Wala kayong dapat sisihin, no? Wala kayong dapat sisihin diyan kasi talagang matindi, no? US babanat sa Israel. Ay babanat sa Iran, 'di ba? Gere. Gere yung nangyari. At hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal 'to. Okay? So ngayon ito, titingnan natin saan ba 'to papunta, no? So titingnan ko saan magbe-breakout, mga kapatid, no? Kaya ako, nakatahimik ako kay BTC ngayon. Basta susundin ko lang 'to kung ano yung graph na ginawa natin. Again, no, gumawa tayo ng mga graph before. Nakita niyo yun? Sorry. Hinikab ako. Nakita niyo yun? Goods naman, no? Kaya ako, pagdating kay BTC and Ethereum, kapag kapag ganitong sitwasyon, naka-stay put lang ako, pumapasok ako sa gainer's trade or loser's trade strategy. So, ito yung trade ko ngayon mga kapatid, no? Pakita ko lang sa inyo sa future. Pero, i-discuss ko to sa Telegram, hindi dito sa Red App, no? Kaya kung hindi ka pa under ng link ko, under ka na. Tapos sabay PM mo ako sa Telegram, no? Tapos sabay, I think next week ako gagawa, no? Ng group. So, ayan. So far, 500% tayo kay Siren, no? And kay Pipin, 260. And kay STO, nasa 150. So far for Siren, magtitipi na ako dito mga kapatid. For Siren. Good sport TP na to si Siren, no? Pero, ang ika-cut loss ko lang dito kahit 500%. Pag bumaba ng 500% yan, mag-automatic cut loss tayo. So, ganda na yan, no? Kung titingnan nyo, nasa 120 profit. 120 na yan. Di ba? So, balik tayo kay BTC. Okay? Yan yung ginagawa natin, ano, gainers and losers trade strategy na kung saan hindi mo makikitang mag-graph dyan, no? Bumabase lang ako doon sa study na ginawa ko kasi marami na rin ako study na ginawa sa gainers and losers. Pero lagi ako nang sunog. Tapos kaya gumamit ako nung isang way, no, para mas mapadali kasi ako ang dami kong ginagawa everyday kaya yung trading gusto ko ano madalian lang. Kung cut loss, kung biglang lumipad, ayun katulad nun, ayos, 'di ba? So yun lang siya. So far kung titingnan natin may binubuo dito, may binubuong bagyo diyan, yan, may binubuong bagyo, no? So far dito wala na ako nakikita dito. Pwedeng ang market reject ulit dito and then bumaba dito. Pero kasi kung mapapansin mo, itong support na to is galing dito. Yan. Matibay yung support na to dahil doon sa pinanggalingan niya kasi binalikan to and then bumalik din dito. So far, si resistance, kung titingnan natin, pag binalikan si resistance dito, possible baka lumipad to hanggang 69. Pero pag ito bumagsak dito mga kapatid, no? Mag-drop yan diyan, no? Tulad ng sinabi ko, no? Yung mga OG na dito, di ba? So nakita niyo naman 'yung kung paano natin ginawa yung mga trade natin no nakaraan di ba? So
Possible makita natin dito. Wala yung isang support natin pala. Yan, no? Kasi tayo, ang ginawa natin nun, sabi natin babalikan si 63, yung nakaraang video natin. Ang binalikan lang si 64,900. Pero from 70 naman yun, no? Di ba? From 70 yun. Oh, from 71 yun to 63, sabi ko. Pero 64 ang nakuha. So, okay lang yun. So, magandang maganda na yun kahit hindi nakuha si 63, di ba? So, pero dito, tinitingnan natin tong area na to. Pwede ka rin gumawa ng triangle. Pwede din. Saan? Sa 1 hour time frame naman to. Sa 4 hours time frame, kung titingnan naman natin, pwede naman natin lapitan yan. Pwedeng ganyan din sa area na yan. Pwedeng dito or pwedeng dyan. Pero mas applicable sa 1 hour time frame yung panandalian lang. Pero syempre sa 1 hour time frame, huwag kayong mag-expect ng sobrang drop. Ako kasi nag-expect ako ng drop pag sa higher time frame. Pagka nag 12 hours time frame, nag 1 week time frame, ayan. Kapag yun yung na-breakout, possible, maganda yung drop. Okay? Possible, maganda yung drop. So, yun lang naman, no? Diniscuss lang natin yung thinking ko kay BTC bago ako mag-entry. So far, naka-entry lang tayo dun sa mga gainers trade and losers trade strategy. So, happy weekend sa inyong lahat. Long weekend. Kamusta ba yung pasok? Kamusta ba yung bakasyon ninyo? So, ingat sa pag-uwi. Sorry, naantok pa talaga ako. Again, yes, mahal lang diesel pero tandaan nyo, no? Mas importante pa rin talaga, sabi nga ni Coach Miranda, mas importante yung memories, no? Kumbaga, sabi nga natin kahit mahal yung diesel, labas pa rin kayo, no? Kung ano lang yung kaya nyo, kahit na dyan lang sa bahay nyo, dun sa mag-beach lang kayo na malapit or saan yung kaya ng bulsa, no? Ang importante yung magkakasama-sama kayo tapos yung memories, di ba? So ako, busy lang kasi nandiyan ako sa bukid. Isasama ko rin sa vlog ko yun, no? So gusto ko lang isama yung iniwan ko yung corporate world sa pagbubukid. Okay? Panoorin niyo yun, Gagawa tayo ng vlog doon. Saludo sa inyong lahat, KGX.